Sa araw na ito ay ating pag-aaralan ang kayarian ng pangungusap, ang payak, tambalan, at hugnayan. Dumako tayo sa payak. Ano nga ba ang payak? Ang payak, ito ay pangungusap na binubuo ng isang diwa lamang. Ito ay mayroong simuno, panaguri, at naglalahad ng isang diwa o kaisipan. Halimbawa ng payak. Pumunta sa Davao ang aming pamilya. So, hahanapin natin ang ating simuno at ang ating panaguri. Ang ating simuno ay ang aming pamilya. At ang ating magiging panag-uri naman ay pupunta sa Davao. Pupunta sa Davao. Pupunta sa Davao. Ngayon, ito ba ay naglalahad ng kaisipan lamang? Oo, dahil pupunta lamang ang kanilang pamilya sa Davao. Dumako naman tayo sa iba pang halimbawa ng payak. Masasabi mong payak ang pangungusap kapag meron itong tambalang simuno at isang panaguri. Halimbawa, ang tupa at kambing ay matataba. Hahanapin natin ang simuno at ang panaguri. Ang ating magiging simuno ay tupa at kambing. At ang ating magiging panag-uri naman ay matataba. Ayan. Sa inyong napapansin, ang tupa at kambing ay ang tambalang simuno. Kapag ganyan, ang pagkakabuo ng pangungusap, ito pa rin ay halimbawa o ito pa rin ay isa sa halimbawa ng payak. Isa pang halimbawa ng payak. Siya ay masipag at matyaga. Hahanapin na rin natin ang simuno at panaguri. Siya. At ang ating tambalang panaguri naman ay masipag at matyaga. Yan. Masipag at matyaga. So kapag ganyan ang pagbuo ng pangungusap, ito pa rin ay halimbawa ng payak. Ikalawa, tambalan. Ito ay pangungusap na binubuo ng dalawang payak na pangungusap na pinag-uugnay ng pangatnig tulad ng at, o, ngunit, habang, samantala, at pero. Halimbawa ng tambalan. Una, susunod ba tayo sa Davao o maghihintay na lamang tayo dito? So hahanapin natin dito ang unang payak na pangungusap, ikalawang payak na pangungusap, at ang pangatnig na nag-uugnay sa dalawang payak na pangungusap. So ang unang payak na pangungusap dito ay susunod ba tayo sa Davao? So yan yung unang payak na pangungusap. At ang ikalawang payak na pangungusap ay maghihintay na lamang tayo dito. So ano nga ba ang pangatnig na nag-uugnay sa dalawang payak na pangungusap? Ito ang O. Siya, ang O, yung nag-uugnay sa dalawang payak na pangungusap.
Ikalawang halimbawa, naglilinis ng bahay si ate habang nagbabasa ako ng Wattpad. So, ang pangatnig na nag-uugnay sa dalawang payak na pangungusap dito ay ang habang. Magandang araw sa ating lahat. Ngayon, ang tatalakayin ko ay tungkol sa hugnayan. Ano nga ba ang hugnayan? Ito ay pangungusap na binubuo ng isang sugnay na nakakapag-iisa at isa o higit pang sugnay na hindi nakapag-iisa na pinapakilala ng mga pangatnig na kapag, pag, nang, dahil sa, upang, at sapagkat. Para mas lalo pa natin maunawaan o maintindihan, alamin muna natin ang mga sugnay na nakapag-iisa at ang sugnay na di makapag-iisa. Ang sugnay na makapag-iisa. May paksa at pang-uri na buo ang diwang ipinapahayag. So, ibig sabihin, pag sinabi natin sugnay na makapag-iisa, ito din ay payak na pangusap. Ano naman ang sugnay na di makapag-iisa? Ito ay may paksa at panag-uri ngunit hindi buo ang diwang ipinapahayag. Hindi ito nakakatayo sa kanyang sarili bilang isang pangungusap. So halimbawa ng sugnay na makapag-iisa. Mataas ang pagtingin ng mga magulang ko sa kanya. Yan ay halimbawa ng sugnay na makapag-iisa sapagkat meron niyang simuno at meron ding panag-uri. Ang simuno natin ay ang pagtingin ng mga magulang ko. Or, ang salitang pagtingin. At ang panag-uri naman ay ang mataas. So, halimbawa ng sugnay na di makapag-iisa dahil sa magandang ugali na ipinapakita niya. So, inyong napapansin na mayroon itong pangatnig at ito ay ang dahil sa. Ang mga pangatnig na ginagamit ng sugnay na di makapag-iisa ay ang kapag, pag, nang, dahil sa, upang, at sapagkat. So, ipagsama-sama natin ang sugnay na makapag-iisa at ang sugnay na di makapag-iisa para makabuo ng isang hugnayan. So, pag-aralan natin itong dalawang halimbawa ng hugnayan. Mga halimbawa ng hugnayan. Mataas ang pagtingin ng mga magulang ko sa kanya dahil sa magandang ugali na ipinapakita niya. So, ano yung sugnay na makapag-iisa? Ito ay ang mataas ang pagtingin ng mga magulang ko sa kanya. Ano naman ang sugnay na di makapag-iisa? Ito ay ang magandang ugali na ipinapakita niya. So, ano naman ang pangatnig na nagpapakita na ang sugnay ay di makapag-iisa? Ito ay ang dahil sa. So, sa ikalawang halimbawa, kung makikiisa ang lahat sa patakaran tungkol sa enhanced community quarantine, maiwasan natin ang pagkalat ng COVID-19. Ngayon, ano naman ang sugnay na di makapag-iisa? Yan ay ang kung. So kapag ganyan ang pagbuo ng pangungusap, ito ay binubuo ng isang sugnay na di makapag-iisa, yan ay hugnayan. So, tandaan, kapag hugnayang merong sugnay na makapag-iisa at sugnay na di makapag-iisa at ipinapakilala sa pamamagitan ng mga pangatnig, kaya dapat alam natin ang mga pangatnig na nagpapakilala sa isang sugnay ay sugnay na di makapag-iisa.
ang itatalakay namin ngayon ay tungkol sa strukturang panglingwestika. Bahagi ng pangungusap. Paksa. Ang paksa't bahagi ng pangungusap na pinagtutuunan ng pansin sa loob ng pangungusap. Maaari ring ang paksa ay lugar o pook na ganapan ng kilos sa pandiwa. Maaari ring tao, hayop, bagay, lugar, o pangyayari na gumaganap ng kilos o pinagtutuunan ng diwang isinasaad sa pandiwa. Halimbawa, nag-aalaga si ina ng baboy at manok. Buong paksa, ito'y bahagi ng pangungusap na pinag-uusapan kasamang mga salitang umuuri rito. Halimbawa, ang ating mga bayani ay nagmamahal sa bayan. So ito yung halimbawa sa buong paksa. Payak na paksa. Ito ay ang pinakamahalagang salita sa buong paksa. Mga uri ng paksa. Paksang pangalan ay mga pangalan na ginagamit na paksa sa pangungusap. Halimbawa, sumulat ng talambuhay ang pinuno. So ang paksang pangalan dito ay ang pinuno. Pangalawa, paksang panghalip. Sinasabing ang pangungusap ay mayroong paksang panghalip kung ang paksa nito ay nagtataglay ng panghalip panao sa anyo tulad ng ako, siya, kami, sila, kita. Halimbawa, kami ay delegasyon ng Pilipinas. So, dito sa halimbawa, ang paksang panghalip ay kami. Pangatlo, paksang panguri. Nagsasaad ng katangian o mga salitang naglalarawan. Halimbawa, hinahangaan ang mga matatalino. So, ang paksang panguri dito ay matatalino. Pang-apat, paksang pang-abay. Kadalasang pinangungunahan ng panandang ang. Halimbawa, ang dito ay maghintay muna. So, ang paksang pang-abay dito ay ang. Panglima, pandiwa. Nagbibigay buhay sa pangungusap dahil nagsasaad ito ng kilos o galaw ng isang tao, bagay o hayop. Halimbawa, huwag mong gambalain ang mga nananalangin. Ang paksang pandiwa dito sa halimbawa ay gambalain. Panganim, paksang pawatas o batayan ng pangungusap. Ang pandiwa ay nasa pawatas na anyo na kung ito ay wala pang implikasyon o pagbabago upang ihayag o ipakita ang aspekto nito. Halimbawa, hilig niyang magtinda. So, ang paksang pawatas o batayan ng pangungusap dito ay magtinda. Panaguri ay ang bahagi ng pangungusap na nagbibigay kaalaman o impormasyon tungkol sa paksa. Halimbawa, sila ay bumigkas ng isang tula. So, ang panaguri dito sa halimbawa ay bumigkas. Ang payak na panaguri ay ang pinakamahalagang salita sa buong panaguri. Kalimitan ito ay mga pandiwa o verb. Mga uri ng panaguri. Una, panaguring pangalan. Bukod sa pandiwa at panguri, ang pangalan ay ginagamit din sa panaguri. Ang pangalang ginagamit sa panaguri ay nagpapakilala kung sino o ano ang simuno. Halimbawa, tungkol sa pagbabayad ang buwis ang editorial ngayon. So, ang panaguring pangalan dito ay tungkol sa pagbabayad ng buwis. Pangalawa, panaguring panghalip. Ang panghalip ay ginagamit ding panaguri. Ito ay humahalili sa pangalan. Halimbawa, ang aklat na ito ay kanya. So, ang panaguring panghalip dito ay kanya.
Pangatlo, panaguring pang-uri. Bukod sa pandiwa, ang pang-uri ay malimit ding ginagamit sa panaguri. Ang pang-uri sa gayong gamit ay nagsasaad, hindi ng kilos ng simuno, kundi ng uri nito. Halimbawa, ang mga talutot ng sampagita ay puti. Ang bulaklak na ito ay mabango. So, ang panaguring pang-uri dito ay puti at mabango. Pang-apat, panaguring pandiwa. Karaniwan sa panaguri ng pangungusap ay pandiwa. Ito ay nangyayari sapagkat ang pandiwa ang siyang nagpapahayag ng kilos at gawain ng isang simuno. Halimbawa, nagsasaka siya. So, ang panaguring pandiwa dito ay nagsasaka. Panglima, panaguring pang-abay. Pang-abay ang panaguri sa pangungusap. Halimbawa, bukas ang alis ng mga turista. So, ang panaguring pang-abay dito sa halimbawa ay bukas. Pang-anim, panaguring pangwatas, na saan yung pawatas ang panaguri ng pangungusap. Halimbawa, manggagamot ang naging trabaho niya sa ngayon. Ang panaguring pangwatas dito ay manggagamot. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Marisol M. Vicente. At ngayon, ating tatalakayin ang bahagi ng pangungusap at ang pagpapalawak ng pangungusap. Isa sa mga lesyon na itinuturo sa atin sa Pilipino sa elementarya ay ang bahagi ng pangungusap. Isa rin ito sa mga pinakamahalagang dapat natin matutunan upang mas madaling matutunan ang iba pang mga leksyon sa Pilipino. Sa ilalim ng aralin na ito, ating tatalakayin ang simuno at ang panaguri. Ang simuno at ang panaguri ay ang dalawang bahagi ng pangungusap na may kanya-kanyang silbi. Hindi kaaya-ayang basahin ang isang pangungusap kung isa sa kanila ay wala. Ano nga ba ang pangungusap? Ang pangungusap ay isang salita o lipon ng mga salita na nagsasaad ng isang buong wika. Nagsisimula sa malaking titik at may angkop na batas. Ito ay binubuo ng simuno at panaguri. Bahagi ng pangungusap. Simuno o paksa. Maaring gamiting simuno o paksa ang pangalan, panghalip, pang-uri, at pandiwa. Ang simuno o paksa ang bahaging pinag-uusapan o pinagtutuunan ng pansin sa loob ng pangungusap. Ang paksa o simuno ay maaaring gumanap ng kilos o pinagtutuunan ng diwang isinasaad sa pandiwa at ganapan ng kilos ng pandiwa. Sa Ingles, ito ay tinatawag na subject. Sa letrang A, payak o simuno. Ang pangalan, panghalip, pang-uri, o pandiwang pinag-uusapan sa pangungusap. Mga halimbawa, ang mansanas ay paborito ko. Sa pangungusap na ito, ang salitang mansanas ang siyang simuno sa pangungusap. Susunod, siya ay kaibigan ko. Sa pangungusap na ito, ang simuno ay ang salitang siya. At ang panghuli, ang mabait ay kinagigiliwan ng lahat. Ang simuno sa pangungusap na ito ay ang salitang mabait. Buong simuno. Ang payak na simuno kasama ang iba pang salita o panaguri. Halimbawa, nakikinig sa ina ang matalinong bata.
Ang matalinong bata ang buong sinuno. Ngunit, bata ang payak na sinuno. Dumako naman tayo sa panaguri. Ang panaguri ay bahagi na nagsasabi tungkol sa sinuno ng pangusap. Ito ay maaaring pangalan, panghalip, pang-uri, at pandiwa. A. Payak na panaguri. Ang pangalan, panghalip, pang-uri, o pandiwang nagsasabi tungkol sa sinuno. Mga halimbawa. Halimbawa, ang tatay ni Carla ay isang abogado. Ang panaguri sa pangusap na ito ay ang salitang isang abogado. Pangalawa, ang pag-asa ng bayan ay kayo. Ang panaguri sa pangungusap na ito ay ang salitang kayo. Panghuli, ang mag-anak ay sumisimba tuwing linggo. Ang panaguri sa pangungusap na ito ay ang salitang sumisimba. At yun ang mga halimbawa ng panaguri. B. Buong panaguri. Ang payat na panaguri kasama ang iba pang salita o panuri. Halimbawa, ang mga pinuno ay matapat na naglilingkod sa mamamayan. Ang buong panaguri sa pangungusap na ito ay ang salitang ay matapat na naglilingkod. Ulitin natin. Ang mga Pilipino ay matapat na naglilingkod sa ang buong panaguri sa pangungusap na ito ay matapat na naglilingkod. Pagpapalawak ng pangungusap. Ang panaguri at ang paksa ay panlahat na bahagi ng pangungusap. Ang bawat isa sa dalawang panlahat na mga bahaging ito ay maaaring buuin pa ng maliliit na bahagi. Napapalawak ang pangungusap sa mga maliliit na bahaging ito. Mga paningit o implicit. Katagang isinasama sa pangungusap upang higit na maging malinaw ang kahulugan nito. Ang mga paningit o implicit ay sinasama sa pangungusap upang mas malinaw ang mensaheng nais iparating. Ang implicit ay tinatawag ding paningit o mga pantulong na kataga na nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri, pang-abay, upang magkaroon ng dagdag at tanging kahulugan. Unang salitang may diin, plus paningit. Ang bata ay tawagin mo. Ang paningit sa pangungusap na ito ay ang salitang ay. Pangalawa, hindi man kayo matuloy ay dapat kang maganda. Ang paningit sa pangungusap na ito ay ang salitang man. At yan ang mga halimbawa ng paningit. Paningit o implicit. Pagpapahaba ng pangungusap. Narito ang mga halimbawa, mga iba pang halimbawa sa paningit. Narito ang ba, na, ho, kas, naman, lamang, o lang, kaya, nga, naman, man.
pagpapalawak. Mga panuring bilang pampalawak. Pang-uri. Panuri sa pangalan o panghalip, pagpapalawak sa pamamagitan ng pariralang pang-uri. Halimbawa, ang Great Wall of China ay simbolo ng dinastiyang Ming. Kung atin itong palalawakin sa pamamagitan ng pang-uri, magiging ang makasaysayang Great Wall of China ay simbolo ng dinastiyang Ming. Pang-abay. Halimbawa, ang mga mamamayan ay nagbunyi sa pagbagsak ng pamahalaan. Kung ating itong palalawakin sa pamamagitan ng pang-abay, ito ay magiging ang mga mamamayan ay masigabong nagbunyi sa pagbagsak ng pamahalaan. Ang ginamit nating pagpapalawak ay ang salitang masigabong. At ang panghuli, kaganapan ng pandiwa. Ganapan ng kilos, kagamitan sa kilos at sanhi. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang tatlong ito? Ang ganapan ng kilos ay bahagi ng panaguri na nagsasaad ng lugar na ginaganapan ng kilos ng pandiwa. Panandang sa ang ginagamit dito. Sa halimbawa, nagpiknik ang mag-anak sa tabing dagat. Ang salitang sa tabing dagat ang nagpapahayag kung saan nagpiknik ang mag-anak. Pangalawa, kagamitan sa kilos. Nagsasaad ang bahaging ito ng panaguri ng bagay o instrumentong ginagamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa. Ginagamit ang panandang sa pamamagitan ng sa bahaging ito. Sa halimbawang sinugpo niya ang mga kulisap sa pamamagitan ng gamot na ito, ang kagamitan sa kilos sa pangungusap na ito ay ang salitang sa pamamagitan ng. Sa pamamagitan ng. Pangatlo, ang huli, ang sanhi. Sanhi ang pinagmulan ng isang pangyayari. Ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng isang kaganapan. Sa pangungusap na yumaman siya dahil sa sipag at tiyaga, ang sanhi ay ang salitang dahil sa sipag at tiyaga. At yon ang bahagi ng pangungusap at ang pagpapalawak ng pangungusap. Maraming salamat.